all our listeners, to the listeners of the Freelance Blend podcast, and also to the subscribers and viewers of our Freelance Blend TV at freelanceblend.com/TV or youtube.com/freelanceblend. And I'm so excited to have with us our guest for today. This person is somebody who I met, I think, last year sa, well, online, siguro more than a year na, pero last year personally isa sa ating mga blenders meetups. And then recently during the OFCON, the conference for the online Filipino freelancers group, I saw her. She presented on stage about how to become a successful freelancer, and I was really honestly impressed with her presentation. And kasi ganun ako when I watch presentations, being a speaker myself, I get tips and cues from people who also present. So I was able to get to watch her, yung command of the stage, talagang napakagaling. And that's very totoo yun kasi I remember talking to Joanna na sabi, galing pala mag-present ni Melissa. So, and I wanted to talk to her about that then, and of course we'll talk about freelancing and her what she does, and of course yung Social Media Academy, which we'll also talk about towards the end of the show. So, without further ado, we have with us Miss Melissa Profeta, who has I'm sorry? No. Ayan. Basahin ko lang yung bio mo. She has a total of 9 years experience in marketing and sales and has put her best practices on her headline. From traditional face-to-face, high-ticket product selling, telesales, multi-level marketing, and endless pitching and presentations, Melissa scores through these and excelled in several industries. She's the co-founder of Social Media Academy with over 700 students and counting. Wow, dami. She is sharing her marketing skill sets, leads, and develops social media marketing experts. She also co-founded the PR firm Prime Press, where they get brands on major publications like Forbes and Entrepreneur magazine. Melissa is also a columnist and an active contributor to high-level blogs like Influensive, Thrive Global, Good Men Project, and BuzzFeed. Again, without further ado, we'd like to introduce Melissa Profeta. Yeah. Hi, Melissa. Hello. Nakakakambal yung feedback mo about the recent talk sa OFCON coming from Marvin. Well, sinabi ko naman yun sa'yo, di ba, right after. And kasi yung siguro hindi tayo talaga nakapag-usap directly sa mga events kasi, di ba, parang ang dami natin. So, and I never get to watch you present. Meron ka na bang other event na you spoke sa freelancing industry, or is that your first? Yun eh. Kasi I never accepted any kinds of gigs pa na talking on stage ganyan. The first time yun. Kaya pala. So, imagine first time mo yun, and yun nga, you did very well. So, congratulations. So, usually what we ask our guests is how you started. So, a lot of our listeners are also were employees or currently employees na who are probably also in the BPO industry or also doing MLM. So, mukhang napagdaanan mo lahat yan, and it looks like you're really a marketing and sales person. So, siguro take us through how you started and how you got into entrepreneurship with Prime Press, your PR firm, and also yung freelancing and also teaching through Social Media Academy. Okay. So far right now it's October 2018, and so more than 3 years pa lang ako nag-freelance talaga. So usually people would say like, come at me and tell me na, 3 years ka pa lang pala sa ginagawa mo, no?
I wanna share with the folks like sa mga blenders natin dyan, yung principle that I believe in, which is the fast and slow principle. So fast and slow. So for me kasi, every single industry that I've been in, for me, it doesn't matter kung gaano katagal na magpa-practice sa kung anong industry na yun. What matters to me is ano yung gagawin ko during the practicing period. So, parang for me, like, I always, parang nilagyan ko ng deadline yung self ko. Okay, for the next 6 months, I'm going to earn this. Or next 6 months, I need to be this. So, ganun. So, so they asked me naman, kasi I'm 27 years old lang right now. They asked me, how are you, paano ka ba pinalaki, like, and all. So, saan mo nakuha na kung itong ginagawa mo? Kasi ginagawa ko siya ever since I was 19. 19, tapos yung mindset na to was developed nung bata pa ako. So, share ko lang din sa inyo yung hugot ko ba. Okay. Bakit nagkaganito, ganyan. So, lalabas na ako ng tissue, share ko lang sa mga iba na hindi pa napakinggan yung story. So, my goal is to inspire you guys din and to let you know that anything is possible if you put things into action. So, ako kasi ay medyo madugo yung aking family background. So, my mom and my dad has a very parang novel-like, parang romantic novel na story na pang MMK. So, yung parents ko ay hindi okay yung father side ko sa aking mom. And nakita ko yun during my childhood. So, there was a point that they are even talking to me. Like, bakit ba ganyan yung nanay mo? Ganyan, blah, blah, blah. So, syempre ako, like, bata ka, di ba? Parang, wow, bakit sila ganito sa mami ko? Pero, ang nakakatawa kasi, kahit bata ako, na-retain ko pala siya. Like, hanggang sa paglaki ko, natandaan ko, pinaka-masaklap na conversation that I had with them. Hindi ko na sabihin kung sino sa family members. Basta sila. Grade 5 ako noon. So, I was 11 years old. Talaga parang ang nangyari was, sinisiraan nila yung mother ko sa akin, which was parang unexpected na bakit ginagawa yun, inanay ko yun, di ba? So, ang nangyari pa was, 14 years old ako noon. It was my birthday. Kaya super tanda ko. Kasi nakatira kami dun sa ancestral house ng lola ko. So, dumating sila from the States. Tapos, hindi ko mag-gets bakit super galit sila sa aking mami pa din. Wala naman ko yung ginagawa. Basta mayroong walang nakalokang family issues and all. Basta ang ending nun is, pinalaya sila kami ng 12 midnight. Like, literally. So, pinapak niyo yung gamit, ganyan. Nilabas lahat sa terrace. So, yung heartaches ko na yun, dinala ko siya hanggang paglaki ko. And although yung story ko, yung hindi pa ako talagang Christian na forgive ko sila and all. So, parang nagkaroon ng revengeful heart yung sarili ko. Parang lahat ng ginagawa ko, parang pakita ko sa inyo na ito yung ginawa niyo sa amin, ito yung mga hindi niyo mahihita sa akin, ganun. Ganun yung naging revenge ko. So, sad pa kasi, aside from my dad, sa mother's side naman, she was adopted by a half Chinese family. So, yung sa kanya din, medyo mapait. Kasi right after namin lumipat from there, sa ancestral house ng father side ko, lumipat kami doon sa mom side ko naman. Which is kakaiba din yung mga nangyari. Basta, kakalawa din. Hindi rin siya maganda. So, yung mga past na yun yung naging motivation ko to become the person that I am right now. So, yung parang, pero minsan mapapansin ng iba parang tahimik lang si Mel, ganyan. Feeling ko kasi, tawag dito, parang nag-develop din ako ng hiya sa aking self, sa identity ko. Kaya noong bata, nung hindi pa ako nag-work and all, super kinit talaga ako.
ang naka-develop sa akin na ng personality ko is yung nag-network marketing na ako. 17 years old ako nag-start. So anyway, so ayun na. 17 na? 17 niya. So, ito, this is the reason why ako nag-networking. Kasi nga, nung high school pa lang, so tinda na ako ng mga snacks. So ako si Bayong girl. Bayong, ganyan. May malaki lagi. Yung parang yung printed na bayong na malaki. Titira sa palengke. Yun, dalawang ganun laging dala ko. Pero hindi ako dumating sa point na may lunch. Pero I was getting there. Pero nahuli na ako ng counselor namin. Ang guidance counselor sabi, tigilan ko na lang. Sige, tingin. Ano to? During school? I mean... High school. High school. So, lumalabas ka ng school to sell? Hindi, dala ko siya. Okay. School, tapos sa mismong classroom ako. Okay. Mga classmates mo. Sa mga classmates ko. Tapos sumikat na yung minitindahan ko. Pati yung mga nasa ibang section, bumibili na sa akin. Kasi kaya nahuli na ako. Kasi meron ako naging competitor. Yung classmate ko nagtinda doon kasi nakita niya lagi akong ubos eh. Ano tinitinda mo? Ako mga repack na cookies, mga snacks, mga chips, mga ganyan. Tapos meron din akong Tetra Pak na juice. Wow. Tapos after nung high school, sabi ko sa self, gosh, 16 years old na ako. This is it. This is the real world. So excited ako mag-work. Una kong work was 7-Eleven. Graveyard shift ako doon. So, nakakalok kasi 25 pesos yata yung per hour. Yung time na yun. So, grabe. Pero hindi ako nagtagal. Kasi hindi ko kinaya. Kasi pag andun ka pala sa convenience store, ikaw lahat. So, ako yung cashier, janitress, inventory, and all. So, I had to stop. Nag-Jollibee ako after that. Doon ako tumagal. Cashier. So, pero after no, hindi na ako na-extend kasi na-end na. Tapos ito kasi ang nangyari is parang na-fascinate yung iba kong classmates na, si Mel nag-aaral, nursing, tapos nag-Jollibee. Kasi ginagawa, kasi tapos minsan, pag super pagod ako, sa class namin, nakakatulog talaga ako. So, napapansin nila yun. So, lumapit na sa akin yung isang classmate ko. Nag-networking pala siya. So, sabi niya, meron daw siyang i-share sa akin na nakita niya kasi parang sipag ko daw, ganyan. So, parang hindi na ako masyadong mapagod. Kasi nung time na yon nag-racket-racket pa ako ng yung mga promo girl. Yan, nagaganon din ako. So, sige. Sige, bakit ang sa akin? So, dinala niya ako sa Ortigas, ganyan. Tapos, until such point na super naging excited ako, yun nga, sumali ako. So, nag-network marketing ako. I hit my first million ng 19 years old. So, the thing was that, yung mga mentors kasi na yun, parang nakita na lang may potential, ganyan-ganyan. So, sila mismo nag-invest ng time sa akin parang to nurture me and to train me kung paano ba yung gagawin. This and that. So, okay, good. Ang nangyari, sabi ko sa self ko, parang hindi ko na-feel yung nursing. So, nag-switch ako from nursing to, marketing. Lumipat ako ng school from Molino to the main campus sa Las Piñas. Kaya lang, kasi madami akong naging networking company na napuntahan. Siguro nasa 4. Ano yon? Pwede mo banggitin? Okay lang. Sponsor, may... So, yung Uno. Curious lang ako. Premier and Global. Tapos, merong isa na, which was yung network marketing company na sa Las Piñas. Tapos, palaki pa lang siya doon. Kami yung kinuha niya as parang consultant. And kami din yung nagpalaki ng company niya from there. So, from 0 to more than 500 dun sa company lang niya na yun. So, parang na-excite ako sa possibilities na, wow, parang may something new for me na parang yung natututunan ko that time sa labas is something that I wasn't getting in school. Unta nag-marketing na ako, parang ang bagal, sabi ko. So, ayun na. Ang ginawa ko ay hindi ako masyadong pumapasok.
So, parang anong nangyari was, kalat na yung mga subject ko. So, parang na akong, tawag dito, Regular. ganyan. Tapos, ang nakakatawa pa kasi, doon time na bago ako completely mag-drop na, yung transition ng curriculum from old to new. Mm-hmm. Yung date na yon, yung year na yon. Kaya sabi ko, hindi na talaga ako magtutuloy nito kasi yung ibang subjects na dapat kong kuhanin, hindi na available. Hindi na And credit. they're asking me to pay for the whole subject na kung ano yung mismong price ng teacher do sa subject. Sabi ko, okay. Meron pa ako para mga 20 na subjects kasi tapos iba pala yung binibigay doon sa old campus, doon sa new campus. So, ay nakakaano. Anong year ka na nun? 2012 yun. So, meron silang tawag doon yung tutorial. Parang or something. Pero ikaw, anong year ka na sa college noon? Second year? Third year? Ireg ako pero third year na ako noon. Third year na. So, halos patapos na. Oo, kaya kasi majoring na eh. Tapos, yung ibang naiwan na subjects ko, ayaw nilang i-credit pa. Credit. So parang sabi ko, ay, ganun. So parang ayaw nila akong patapusin. Gusto nila akong pagastusin. Sabi ko, kaya ko na. So ang ginawa ko, ending, hindi ko na siya tinapos. Literally. Kasi sabi ko, I wouldn't spend that much. Like, parang parang yung one subject na imbes na 2,000, mag-provide ako ng 12K for one subject. So, tapos parang sabi ko, kasi may choice sila sa akin. So, gawin ko daw yun or ulit ako sa umpisa. So, huwag na lang. So, anong ginawa mo? Hindi mo tuloy. So, ano yung sunod? At kinontinue mo yung MLM? Or? Nag-continue ako sa MLM. Kasi, for me kasi, ang naging belief ko din sa akin, kasi pinafollow ko na sina Steve Jobs, ganyan. So, yung time na yun, so mahilig na talaga ako magbasa. So, lagi ko, kasi tatanong ko rin yung sarili ko kung tuloy ba ako hindi. Bakit yung iba drop out, ganyan. So, bakit naman yung iba, sina Mark Zuckerberg. So, sa research ko, although nag-drop out pala sila, their learning did not stop. Hindi sila nag-end doon. So, they continued learning by themselves. So, sila mismo yung nagsi-self-help. So, they read books din, they consume, yun nga, nag-consume sila courses, tapos may mga mentors din sila, and all. So, sabi ko, okay, kinaya nila, di kaya ko din. So, ganun yung ginawa ko sa sarili ko. I'm a big fan of info products. Kasi di ba dati uso pa yung CD-CD. Yan, yung mga ganyan ako noon. Mga DVD set, ganyan, libro, ganyan. So, anyways, after nung network marketing, nabuntis kasi ako. So, mga 21 ako noon nanganak. Merong parts sa girls talaga na pagka nanganak ka, yung pagiging vigorous mo and super super confident mo is biglang parang in an instant, biglang na nag-change yung mundo mo, gano'n. So, I'm sure sa blenders... Parang postpartum. Oo. Postpartum nga siya. Pero yun nga din yung mindset change mo is nag-change talaga completely. So, ako parang naging, nawala yung pagiging risk-taker ko at that time. Tapos sabi ko sa ko, I really need, kailangan ko i-secure tong anak ko. So, kailangan, hindi lang puro risk, kailangan talagang merong monthly na coming, ganyan. So, that's when, nag-switch na ako to BPO. Sabi ko sa partner ko, ikaw na lang dyan sa network marketing, tsaka yung buying sell, pero ako dito ako. So ako yung nag-work. Nag-work ako ng BPO for 3 years. Sa second year ko, I became a training specialist, and then the third year, naging team lead na ako. So same. Cut off lang kita. Yung question ko, kasi you mentioned na naging successful ka with MLM, na you earned your first million. And then, bakit hindi mo na lang naisip na i-continue yung MLM? Kasi mas bagay yon for mothers. Bakit BPO? Kasi ba hindi rin ganun ka-regular yung pasok ng income? Well, kasi pag MLM, ano rin siya eh. Parang you're in entrepreneurship din. Yeah. So, yung amount of work mo
yun lang yung makapredict kung magkano yung kikitain mo. Mm. Which is something that I cannot do na like every single day na ganito, labas-labas. Kasi may baby na ako. So yun isa sa factors yun na tinignan ko. So that's why I had to stop. Sabi ko, ikaw na lang yan kasi hindi ko kaya mag-present ng umaga hanggang gabi sa labas. May baby ako, di ba? Tapos nag-try pa ako mag-breastfeed kasi parang hindi ko kaya. So parang kung parang groggy lagi. Ganon. So kaya ako nag-BPO na. So yung nag-BPO ka, gano'ng katagal ka doon and then what led you to entrepreneurship? 3 years ako nag-BPO. For 1 year, isa akong CS. So sa sales ako lagi. Customer service, CS, right? CS sales. So, una kong binibenta was radio yun sa States. Tapos, second sa telco naman. So, same rule applies. Kumbaga, kung anong ginawa ko noon, ganoon din dito. So, 1 year ako CS, tapos na-promote ako as training specialist. So, for 1 year din. After that, nag-TL na ako. So, the third. Okay. So, 3 total years yan. Pero ang company na napuntahan ko ay 2 lang talaga. So, una was, APAC pa noon, tapos BXI. Tapos, ayun na. Ang pinaka-last kasi na tawag dito is, na-assign ako sa QC. So, di ba, kakapanganak ko lang. So, yung anak ko is para mag-3 pa lang siya. Isa sa factors kung bakit I wanted to do something else was, yung anak ko, hindi siya nakapagsalita ng maayos. Okay. So, di ba, dapat pag 1 year old and a half, dapat medyo straight na. Yeah. So, siya naman, nakapagsalita siya, pero hindi niya ma-enunciate ng maayos. Parang, I love this. Ganon siya magsalita. May speech delay. Oo. So, parang, kinakabahan ako Feeling ko, like, partly, kasalanan ko kasi wala na ako sa tabi niya. Yeah. Ang nangyayari noon was that, di ba, galing akong work. So, uuwi ako, tanghali na. So, sa tanghali na, gusto ko na matulog agad. Kaya gusto niya pang makipaglaro. Hindi ko na yung energy ko, hindi ko maibigay. So, nag-try din ako mag-change in fairness naman. So, ang ginawa ko was that, pag uwi ako, hindi na talaga ako matutulog muna. Makikipaglaro ako with her. Pero, ang gagawin ko, i-edit lang ako by 5 o'clock ng hapon. Tapos, 6 o'clock, gising ako ulit. Tapos, para makasakay ako ng bus from Baclaran or dun sa Uniwide pa noon yung bus stop. Tapos papuntang QC. Ginawa ko rin yun. Kaya lang, pero yun nga, ang nangyari nun is sa bus na ako natutulog. Para makabigay na ako ng time sa kanya. Pero nakakapagod siya. So, kasi ang kinompute ko nun, parang ang nangyayari sa akin was parang 6 to 8 hours yung travel time ko ang pasok ko mga 11. Kasi yung traffic noon, grabe traffic diba? Yeah. Lalo na pag nanggaling ka sa, let's say, Pasay to Quezon City. And yung LRT naman, kaya medyo hindi na ako nag-LRT noon kasi hindi ako nakakatulog. Tapos pagdating ko sa office, puno yung sleeping quarters. Hindi pa naman ako. Sabi ko, na lang natin, mag-bus na lang ako. So, yun, nag-bus naman ako. So, yun na. Nagkaroon ako ng peak na parang stop na. Dapat kailangan may magbago sa ginagawa ko kasi yung energy ko hindi ko maibigay. Like, yung energy ko, nabibigay ko lang sa mga team members ko. Sa team ko lang. Pero pag uwi ko ng bahay, hindi ko na mabigay sa kanya yung gusto kailangan niya. Hindi ko rin siya maturuan. Parang defocus. Minsan, pag ginagulo niya ako, kasi di ba, kasi tumatabi siya sa akin. Pag ginigising niya ako. Ginigising niya ako, ginagawa yung mukha ko. Napapagalitan ko pa siya. Alam mo kasi, bugnot ka na. Parang tinatawag nila na mom guilt. Kumbaga, tsaka bugnot ka kasi hindi ka nakatulog. Yeah, Yun. So,
Ano na yung naging next after BPO when you decided to leave the BPO world? Okay. So, yung partner ko kasi, tawag dito. So, nag-continue siya ng network marketing, no? Nag-consultant Mm. pa rin siya. So, magkaiba kami ng ginagawa. Ako naman, nag-open ako sa kanya na gusto ko nang tumigil, ganyan-ganyan. Tapos Mm. siya, syempre, nag-agree na siya. Natuwa ako kasi nag-agree siya. Sige, hindi mag-quit ka na. Okay lang naman yan. Ganyan. Sige Mm. talaga. Okay. Hindi, Mm. nag-quit na ako. So, early, yung ginawa ko, nagpasa ako agad ng resignation. Hindi ko na nga natapos yung 30 days ko nun. Mm. Tapos, sabi niya sa akin, kaya naman pala siya pumayag kasi nga, magtatayo kami ng company. So, yung company na tinayo namin, ano siya, we sell soaps. Dito tayo yung soaps. Saka, Mm. steaming juice. Green. Okay. So, hindi siya nag-last ng matagal. Although Mm. maganda yung opening, ang dami agad Yeah. na consumers, ganyan. Kasi nagkaroon ng financial mismanagement. Okay. So yung ano namin pala, hindi ko kasi alam, hindi ko pinapakialam yung financials. Hindi ko alam na yung nagiging transactions niya at yung OMI, nagpapalabas sila ng advance. So, Mm. yun yung lugi talaga ng company. So, Mm. nung nalugi na siya, nagsara completely. Yeah. Ito na yung parang second na lowest lowest point of my life kasi Mm. yung partner ko, kami nakaipon naman kami na nag-DPO ako tapos nagko-consultant siya. Yeah. Nakaipon kami ng sasakyan, ganyan. Kaya okay kami na mag-start kami ng negosyo. Mm. Kaya lang lahat yun was nawala siya as in completely. So from four na cars naging halos wala na. Yung last na kotse na meron kami hindi pa sa amin. So, parang pinaano pa namin dito. Um, ginawa pang collateral. So halos Okay. wala na talaga. Mm. Doon na pumasok yung nag-explore na ako sa internet. Nag-explore ako sa Okay. internet, online jobs, ganyan. The reason why yun na yung naging next for me was that, like, naalala ko nung, ano pa ako noon parang nag-present ako noon sa isang bahay. Way back, few years ago. Meron akong napuntahan na bahay na nag-take siya ng call sa bahay. So Okay. parang that validated my idea na online jobs na. I think it's really legit. So Mm. ayun, so nag-explore ako freelancer.com, online jobs sa PH, Upwork, and so on. So yun na, ang una kong naging trabaho sa online world ay TS pa din. So inbound Okay. sales. Inbound sales, outbound sales, at saka appointment setting. So after na meron akong nakilala na tawag dito, startup na owner na siya yung nagbuo ng six-figure for me. Kaya after the third month, so fourth month, doon na nag-start yung contract ko. Siya yung nagbuo na naging 6 figures ako agad. So parang, kaya pala to, possible pala to. So di, hustle. CS pa rin yan? O iba ng... Ano iba to? ng... Yung nagbuo sa akin ng pang 6 figures, hindi siya CS. So para siyang transcription / contributor to their platform. Kasi nagustuhan niya Writer. yung background ko. Uh-huh. Hindi parang yung experience ko yung ginamit niya to develop the product. Okay. Oo. Experience as... Kasi, sa inbound sales. Okay. Sa managing a team. Mm. So, yun yung nagpa-spark ng ayos niya na kaya niya ako kinuha. Yeah. So, ayun na. Ang question ko, paano mo na transition from... Kasi marami na everyday hindi nakakahanap ng mga magagandang gigs. So, paano yung all of a sudden from CS tapos yung 6 figures na client? So, paano mo na-reach yun? Paano ka napunta dun sa client na yun? Okay. So, ako kasi, nung bago pa lang ako magsimula, nung sa online jobs, diba, naghahanap pa lang ako ng gig, ganyan. Mm-hmm. So, ang nakita ko lang is kailangan mo pala mag-send ng proposal, or cover letter, ganyan, bid ka, ganyan. So,
hindi ko pa actually, hindi pa na-develop yung idea sa akin na pwede ka magkuha ng client sa social. So wala pang ganun. So lahat sa mga marketplace talaga. Yeah. So iniisip ko sarili ko, ano kaya magiging edge ko for, like, ano yung advantage ko for me to like present myself na, oh, ito pala, kaya ko pala yan, ganyan. So ang hinanap ko talaga is something that really fits my skills. So yung kaya telesales siya. So binoka ko yung mga client. So actually, yung first na sinendan ko, was nakuha ko agad. Nakuha ko na inside inside like an Upwork or direct? Upwork. Upwork, okay. Ang una sa akin ay Upwork, online job sa PH, saka isang referral ng galing sa BPO din. Okay. Tapos naging online jobs. Tapos yung client na sunod na malaki, yun Upwork din siya. So, lahat yun, buo ka lang din. So, sinabi ko sa kanila yung ginagawa ko noon, yung background ko, anong kaya kong ibigay sa kanila, and so on. Ang na-reason kung bakit ako nakapasok sa social media, ito na. So, dumami yung client ko. So, parang na-addict ako na, ay, kaya ko pala kumuha ng maraming client. Ganyan. So, meron ako naging client na chat sales. So, chat sales, akala ko na siya sa platform. Platform kaya to. Yun pala sa Facebook. Okay. So, sales closer sa Facebook. So, yun ang trabaho ko lang sa kanya. Sales closer ako sa Facebook. So, ibig sabihin, lahat ng product, wala pang bots noon. So, lahat ng mga inquiries, lahat ng mga direct messages, lahat ng mga likes, comments, ganyan, kino-convert ko siya into sales. So, I think, ang natandaan ko, nagkakaroon kami ng 50 inquiries per day. Ang na-close ko doon is nasa 15 to 20. And their product was 350 SGD pa that time. So, maganda kasi fitness. So, parang din, kaya medyo excited for me kasi nga, nakapagbenta na ako ng ganong klase na product. So, ginagamit ko rin sa kanila. So, ang nangyari, kaya ako na-switch na doon is, habang ginagawa ko siya, tinitingnan ko yung ginagawa nung nag-manage ng page. So, doon na ako nag-explore ng digital marketing, ng social media marketing, ganyan. Kasi napansin ko, parang medyo bumababa yung inquiry. So, parang may mali siguro. So, prior to that, wala kang experience sa social media? Meron. Sa startup lang namin. Kasi Okay. ako nag-handle ng marketing campaigns doon. Okay. So, yung marketing ng startup namin, distribution and all, puro Facebook lang yun lahat. Pati yung mga fountains na ginamit namin, and so on. Lahat yun ako lahat. So, yun na. With this client na sales closer ka, mas lumaki yung understanding mo about digital marketing and social media. Kasi you were able to close mga clients just through chat sa Facebook. Tama ba? Hindi sila clients. Parang product seller, commodity. Okay. Na nagbibenta. So, hindi siya B2B. So, direct to consumer siya. So, na-fascinate ako kasi nagko-compete ako sa sarili ko. Ang laki nang nakukuha nilang benta. So, sabi ko, parang ito na talaga yung turning point ng mga sellers ngayon. So, nag-explore na ako, nag-aral na ako ng DM, SMM, and so on. Hanggang sa nakakuha na ako ng isang client na tawag dito, nagkilala kami sa Upwork din eh. So, ginawa niya, sabi niya, naghahanap daw siya ng assistant, social media assistant. So, sa social media assistant, so sabi ko, sige go. May-ari siya ng agency sa Australia. Sabi ko, sige go. So, nag-assistant ako sa kanya. Mababa yung price. Pero doon ako sa kanya talaga, doon nabuo yung concept na, ito pala, ito. So, ganyan. So, siya nag-trade sa akin, siya nagturo. Tapos, yung sa chat sales na to na client, balikan kasi magkakasabay, diba? Pero may allotted naman na time. So, sa chat sales na client ko, ang nangyari is tinanggal nila yung nag-manage ng content. So, nung nagkaroon ako ng doorways, dahil medyo ilang buwan na ako doon sa pagiging assistant ko, mga 5 buwan na mahigit. So, sabi ko doon sa isa kong client, kaya ko yan.
Mm. Ako yung sabi ko sa kanila. So you Okay. don't have to look for anybody. I can do it. So I can Mm. create the content for you, blah, blah, blah. Doon ako nag-start na mag-manage mag-isa. So Mm. sila yung una kong client din na minanage ko na ako yung gawa ng content and so on. So Mm. lahat na natutunan ko doon sa isang kliyente ko naman, in-apply ko sa kanila. Pero yun nga, time management lang. Tapos, ang nangyari, sila din pala yung magiging pinto for me para magkaroon pa ng maraming clients like them. So Mm. parang network sila ng mga may-ari ng ganong klase ng negosyo. So madami Okay. sila. Uh-huh. So until such point na yung SMM clients umabot sa 15. Aside from other Wow. clients pa, 20 na lahat. So Uh-huh. syempre, nakuha na ako ng extra hand. Nag-outsource ka na. Para dun sa hindi nagtatrack. So meron akong extra hand. So yung kapatid ko, tsaka yung jowa ng pinsan ng jowa ko. Yan. So, Pero, jowa ng pinsan ng jowa mo. Okay. So yung karamihan yan from Upwork pa rin or referrals na? hindi. Yung isa, itong chat sales na to, sa online jobs ko sila nakilala. Online jobs. Oo. Uh-huh. Pero mostly, ano pa rin, marketplaces pa rin Marketplace yung source mo. Yes. So, siguro yung next question would be, so, you're becoming very successful now with your clients, you're getting them from Upwork, onlinejobs.ph. Ano yung naging next step mo? Kasi we mentioned during the bio, you're now teaching social media and you have a PR firm. So, nag-freelance ka pa ba? So, kailan ba yun? Mga 3 years ago, no? Sabi mo, 3 years ka pala nag-freelance. So, yeah, what happened? How did you transition from freelancing to entrepreneur again? Kasi parang yun yung naging ano mo talaga eh. Parang talagang pinanganak ka na entrepreneur, di ba? Sabi mo nga, bata ka pa, nagbebenta ka na. So, yeah, parang yun, paano ka naman na napunta sa entrepreneurship again? With a business that I think na yung talagang swak sa'yo, na talagang babagay sa'yo at it seems that you love doing it. Love ko talaga yung ginagawa ko right now. Feeling ko ito talaga yung calling ko. Pero yun nga ito. So, anong nangyari kasi, ang dami kong client, no? So, syempre, meron talagang point na you want to hear insights from other people who's doing the same thing as you. So, ginawa ko yung group. Gumawa ko ng social media managers and growth hackers group. So, the real intention there was to connect with other SMs. Kasi hindi ko alam kung meron bang ibang taong gumagawa din ito na Pilipino. So, ayun na. So ginawa ko siya, binuo ko siya. Tapos, sabi ko, dahil marunong naman ako ng social media, palakain din to. Lumaki siya na lumaki, ganyan. So, doon ko nakilala si Nix. So, si Nix was resident value bomber, sabi ko nga sa kanya. Lagi. Yeah. So, tuwing merong mga discussions and all, siya yung tinatag ko lagi. Bibigay ka naman ng insights mo, ganyan. Tapos, nakilala ko rin madami section. Ito rin ako nakakilala na sabi ko sa inyo, ay, meron pa lang ibang freelancing groups. Doon ko lang doon ko na-find. So, kaya siya. So, yun na. Tumagal. Ikaw pala nag-start ng yung social media and tama to? Growth hackers. And growth hackers na group. Yun pa yung old na name niya. Ano siya, kailan siya nag-start? Kailan mo siya sinimulan? 2016 siya. December. Na-open. I think sumali din ako doon eh. Oo nga. Doon ka nga. Doon ba tayo nagkakilala? Doon tayo nagkakilala din sa aking pagkakatanda. Kasi si Nix naman nasa lahat ng group din tapos nag-share siya doon. I thought na kayong dalawa or siya yung nag-start noon. Pero ikaw yung talaga nag-start. Yung group lang. So, ayun na, nag-conduct kami ng parang mastermind na hindi ko talaga masyadong pinomote. Tapos ang end point ay parang naging kami-kami lang yung nagkita-kita. So, ilan lang kami nun, si Oliver, si Valpa, si Nick, si Carla. So, parang nagkaroon ng intimate na usapan in that mastermind. Pero lahat sila nakilala mo, si Carla, si Nick, personal. because of the group?
Yes. Oh, okay. Yun pala. Sa group lang talaga nagsimula ang lahat. Uh-huh. Tapos yung sus nag-meet up. Although yung meet up kasi bago pa yun, lagi na kami nag-uusap. So parang naging validation lang na, ito pala siya. Pero lagi ko na siyang kausap sa chat. Oo. Kasi last year ko lang kayo na-meet personally eh. Yung August yata yon yung isang meetup before the party. Before the Blenders party. Tapos si Nix din, parang, dun sa party ko lang rin yata siya personally. Hindi, sorry. Meron pa siya yung talk niya with Mitch Miller. Push the envelope ba yun? Meron pa. Tama, before ng push the envelope, meron pa siyang isang talk noon. Yung kasama si John at saka si Mitch Miller. Yun, push the envelope yun. Yeah, so ano ba yun? Under the group ba yun, yung talk niya na yun? Ay, hindi. Hindi. So, ayun na. Ang nangyari kasi, parang naglaylo ako dun sa group ng paggawa ng thread ng discussion. Tapos, ang dami na nag-PM, ganyan. At kayo tumigil, blah, 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 and so on. Tapos, nag-decide na rin kami ni Nix na, okay, sige, bigyan na natin ng time. So, maglagay ako ng client, kahit isa lang, tapos bigyan ng time itong mga tao na to. So that gave birth na to Social Media Academy. So doon siya nag-start. Wala pa kaming plan noon na gawin siyang parang batch by batch kasi parang umpisa lang, parang una lang. Wala pa kang pangalan noon eh. Parang lang na sige mag-open kami, ganyan, tuturo kami, ganyan. So yun pa lang yun noon. Kaya lang after that, meron pa ulit mga sumunod. So yung pumapasok ng mga tao doon sa group, parang naghahanap talaga sila na gusto na lang, kailangan namin nakausap din yung ganyan. So, nag-usap na kami, nag-decide kami na kailangan mabuo na siya ng maayos. Like, ayusin na lang natin. If we're going to give time to this, kailangan worthwhile for us and for them at the same time. Kasi bigyan natin ng effort eh. So, ang ginawa ko noon is naglaglag ako talaga ng clients. Sa natira sa akin ay puro mga CM. Puro community management lang na clients na lang. Tapos, yun na. Tapos nagkaroon na ng batch 3. So, yung batch 3, ito yung recent, ito lang yun, itong year nang na to. Yeah. Kailan yung batch 1? Batch 1, last year siya. Last year, August. Yeah. So, sa mga nakikinig sa atin na hindi alam ko ano yung SMA, ano yung Social Media Academy, can you talk about it? What it's all about? Social Media Academy kasi, we teach people who want to understand how to market their products or services on social media. So if you're a personal brander or if you selling a commodity, like we teach you the ways on how you can do that on social. So hindi lang siya Facebook. So there's Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, and so on. So, like plenty of social media platforms out there. Even yung blogs, kasi social media din yan eh. We're teaching you how to craft the messaging, paano ba i-incorporate yung brand message sa inyong social media feed, ano ba yung mga hacks na tinatawag dyan na para mapa-increase nyo yung organic na tinatawag na reach. Kasi may organic reach sa paid reach. So we're teaching both sides. At saka ano ba yung latest na trends now, katulad ng bots. So yun din. So yun yung mga bagay na tiniteach namin sa loob ng SMA. Which hindi lang ako yung nagtuturo. So madami kami. Yeah. So this is not just for freelancers to become social media managers. Pwede rin to sa mga entrepreneur na gustong, let's say, solopreneur na can't afford to hire somebody. Pwede rin nila maging part ng SMA and to learn how to do it for their own business. Tama ba? Correct. And the coming batch, itong batch 5, we're going to open 2 different categories na. So SMM specifically for personal branders and SMM for people who are service providers. So magkaiba na siya ng discussion. Perception for like freelancers or service providers, iba rin yung path ng kapag ikaw ay coach ka and so on. So okay. Category. So iba rin yung like ganun, coach sa parang solopreneur for his own business or his own brand.
Yeah. So medyo broad yung social media. So for them to understand is it everything like Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. So ano yung may expect nila if they join? So we're covering Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, and Twitter. Mhm. Tapos meron na darating na rin yung magtuturo ng YouTube and TikTok. Uh-huh. So lahat ng mga social media platforms out there na pwedeng magamit. Like, pero Okay. yun nga, like, depends on what you want to accomplish. You have to select which path you're gonna take. So, are you going to be a service provider or are you going to be the other one? Because yun nga, yung coach ka, magturo ka and all. Kasi magkaibang execution siya. Siguro another question about SMA, is it a live online training or recorded videos that they can watch anytime depending on their need and on their kung availability. So ano ba yung may expect nila inside SMA? Okay. So, what separates SMA from the other online courses out there is that we are bringing the traditional classroom feels online. So, yung textbooks and all, yun yung mga recorded na lessons na makikita nyo sa student dashboard. So, iba pa yung live discussions na meron kami na nakaschedule. Iba rin yung live discussions with guest speakers. Iba rin yung live discussions na tinatawag namin na co-working sessions. Like, right after you finish the whole lessons, meron pang kasunod yun. Kasi, you know na, right after you learn, so syempre, super daming information yan. Like, mahirapan ka kung ano yung gagawin. Like, these are not, you need extra help. So, meron na kaming naka-prepare for that. So, yun yung tinatawag namin na co-working sections. And, you will also be distributed in, tinatawag namin ng factions ba? Or parang houses, ganyan. So, halimbawa, nag-enroll ka, a-assign ka sa isang house or faction. So, halimbawa, Hufflepuff, Ravenclaw, Gryffindor, Slytherin, ganon. Sa house na to, there are specific mentors who are waiting for you na pwede kang mag-ask. Andun din kami sa GC na yun. So, pwede kang mag-ask, pwede kang mag-schedule ng call and all. So, yun yung mga nag-intay sa'yo. Bukod pa sa co-working sessions na past mentors are really there. Like, if you have any questions about the campaigns that you're going to execute and so on, nandun kami for you. So, it's really pwedeng you learn on your own, or if you need guidance, you get stuck somewhere, the community and kayo, like you and Nix and the other team members will help them. Yes. Kumbaga talagang taking them by the hand and guiding them. And siguro yung another question would be, if you join today, tapos you said na may mga batches, no? Will you have access to the future batches? Kasi parang every time may nadadagdag na bagong mga lessons, plus social media is changing every day. So, syempre may bago. So, will they have also access to them if they join today? So, we've closed na kasi the lifetime access. So, sa mga people na nauna na nakapag-access ng batch 1 to batch 4, lahat yung may lifetime access. So, that means that every single latest uploads that we have, they can access that. So, the latest na batch and so on, lahat yun puro annual. Annual access na lang. So, for example, in the next, 1 year, nakadalawa kami na bagong upload. So, di buong 1 year na yun, ma-access mo yun parehas. Yes, plus the past. Yes, plus the past. Okay. So, magiging ano na siya, parang membership. Yes, pag ganun na. Membership. Annual siya. Okay, so yeah, that's very interesting. Since I also have a course about freelancing, but more on how to start, pero hindi yung specific skills talaga. So this is something that my students can also, kumbaga next step, they've decided to get side gigs, they've decided to do freelancing. The next step is to, if they want to, kasi yung path din na gusto ko for them is if they totally,
yung skills nila sa corporate world, hindi pwedeng i-translate sa online world. One of the, I think, easiest and best ways, easiest plus lucrative at the same time is digital marketing, social media marketing. So that is, I think, something for the listeners and my current students can siguro yun nga, next step for them is to learn the actual skills. So siguro before we go, if you can invite them to when is, sabi mo nga, closed ngayon, no? As of today, October 24, when is it opening again and how can they join? So, we're opening the next batch na. So, pre-enrollment kami by November 15, 2018. Mm-hmm. So, sa pre-enrollment na to, we're going to give away early bird discounts. So, it's going to be 1,000 off for the first 25 people. So, okay, first 25. So, you just have to go to join.socialmediamanager.ph. What you will see there is a landing page. You can opt in and join the wait list, and then you'll be the first people to receive the notification that we've opened na the sales page para makuha yung discount coupon. And yun, join.socialmediamanager.ph. So if you're that person who needs extra help for their social media marketing needs, like if, for example, you're a business owner, you want to ramp up your brand on social media, you want to get more leads, more sales on social media, and SMA is perfect for you. Now, if you are a freelancer who wants to venture in SMM, sabi nga namin SMM, or if you want to provide social media marketing services as an upgrade to your existing freelancing services, then SMA is also for you. So, yun lang. If you guys have any questions, feel free to PM me. It's facebook.com/Melissa Profeta or sa Nix, facebook.com/NixandNico. Yan. Okay. Yeah, ulitin natin para to be sure na makuha nila, masulat nila yung sinabi mo. So, before that pala, meron na bang price for that? Yes, it's 5,995 for 1 year. 5,995 for 1 year. But if you're one of the first 25 to join when it opens, you get 1,000 pesos off, tama? And the link to join is join.socialmediamanager.ph. And sabi natin, meron tayong special code for our listeners. So the code, the code is BLENDERS, BLENDERS. And I will give a special bonus for those who would use my code, for those who would use the BLENDERS code, BLENDERS. I will give my Cyberpreneur book. Wow. Plus one of my courses. Pipili na lang kayo kung ano doon sa mga courses that I will announce na lang sa vlog. Actually, ngayon ko lang naisip kung ano yung mga bonus. But definitely the book plus yun nga, I'll tell which of the courses that I will give for free if you use the BLENDERS code. So again, join.socialmediamanager.ph. The code is BLENDERS. All right. So thank you again, Melissa Profeta, for joining us this Wednesday morning. Before we go, do you have like a tip for our listeners, a special tip or for them to, sa mga yung siguro pinagdadaanan yung, I appreciate your honesty kanina with yung hugot story mo, no? So baka meron diyang mga depressed or going through, may dinadaanan, they're down, they lost their job. What can you tell those people? So meron akong iwan sa kanila. So ito yung parang isa sa beliefs ko. So never let a person dictate what your life has to be. You only have one life and you have the power to go from zero to hero. Take note of that. So opinions, directions, lessons in life, those can be your guide.
but should never be the ones you follow. Lead your own life. So, ikaw yun. You hold it. Lahat ng nakikita mo right now, those are your guides, but it's up to you how you're going to create your story. Wow, well said. And I think exactly yun yung ginawa mo, yung based on your story. Ikaw talaga yung nag-lead sa sarili mo into the success that you have right now. Sabi mo na yung ngayon, whatever you're experiencing right now is kung ano yung talagang gusto mo na business, na career. And I'm happy for you. And I hope yung sa mga listeners natin will listen to this many times to get inspiration. And thank you for inspiring our blenders. Thank Nelly. you so much, Marv De Leon. I really appreciate it. Buong pangalan talaga, Marv. Thank you very much. And sa ating listeners, thank you for watching and listening to us. And yeah, have a great day. Peace. Bye. Bye. Yawn. Okay.